Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa awiting iyan. Walang hanggang pasasalamat. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan sa ating buhay. Muli po, welcome back po sa ating programang Free Field dito po sa DR. Opo, at maraming salamat. At mamaya po ay batiin natin ang bawat isang nandyan po sa kanilang mga tahanan or po nanonood live online po. At ngayon sa pagkakataong ito, gusto ko po na tayo mag-umpisa na po sa panalangin. Sa po ako na tayo po panalangin sa umaga. Po, sama-sama tayong manalangin, mga kapatid. Kaibigan, hilingin natin yung gabay ng Diyos sa ating pag-uumpisa. Tayo po ay sandali. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po, Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay matapat sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi niyo po kami iniwan sa gitna ng labanan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na kung saan ay maaasahan sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat Ikaw ang siyang may-ari ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga kaibigan at mga kapatid na nanonood online. Pagpalain niyo po sila sa umagang ito at ang iyong salita po, Panginoon, ang lubos naming matutunan. Gamitin niyo pong instrumento ang aking mga labi at kayo po, Panginoong Diyos, ang siyang mangusap bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa programa ng BRNC, Lord, na kami, Panginoon, ay sama-sama na muli ay makapakinig ng iyong salita. Salamat sa puso ng Sir Rogelio Kagampan sa kanyang desire upang magawa ang bagay na ito. Na ito, Panginoon Diyos, ang programang ito ay magiging kalakip ang iyong salita upang pinayag, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa tulong ni Ma'am Emily Kagampan kung saan siya ang gumagawa ng lahat upang ma-realize ang bagay na ito. Salamat po, O Diyos, na ako po ay nagiging parte, Panginoon, sa programang ito upang ihayag ang maraming salamat po. Maging sa aming mga kasamahan dito po sa PRN, pagpalain, Panginoon, at maging Panginoon Diyos ang mga VIP viewers, Panginoon. Dalayan ko din po, Panginoon, maging ang aming viewers ngayon. Pagpalain niyo po sila kung mayroong mga karamdaman ninyo. Pagalingin niyo po, Panginoon, may mga problemang pinakaharap, tulungan niyo po, Ama. May mga kabigatan, Lord, kayo po ang bahalang pumawi, Panginoon. Naging Panginoon Diyos, at nawawala na ng pag-asa, Lord, encourage, Lord, para muling tumayo sa buhay, palataya sa inyo. Kayo po ang manguna. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Inahandog po namin sa inyo ang programang ito. Kayo po ang gumabay po sa amin hanggang matapos po ang programa. Tulungan niyo po ang aming internet connection, Panginoon, na hindi magiging hadlang sa pangangarap. Tapos, Panginoon, na magkatuwasaya tayo. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang maluwalhati. Kayo po, Panginoon Diyos, aming pinapasalamatan. At ang lahat na ito ay pinagkakawala po namin sa inyo ang aming pag-uumpisa. All this is God's name. Jesus' name. Yan. So, ngayon po, last week, ito po yung ating pinag-aralan po for the production po. Yan yung ating pinag-aralan last week. So, yan po ang ating inumpisahan. So, yan po ang pinaka-thema natin. So, ang pinaka-verse natin dyan, itong 16, Ephesians 16, Field of Faith. Kaya dyan po nakuha natin yung ating thema, Faith Shield. At kinuha din natin yan doon sa Faith Shield, dito po sa ating habang umaharap ng pandemya. At dyan natin kinuha yung ating pananampalataya ay magiging araw. Yan po ang ating tuloy-tuloy na pag-aaralan po. At yan yung
programa natin yun yung segment na every Wednesday po, ang ating tema, ang ating part ng program natin ay Field. So, program under the leadership of Sir Rogelio dito po PRMC. Ngayon po, encourage ko po ang bawat isa, kung meron kayong ballpen dyan, meron kayong notebook dyan or papel, sulat niyo po yung bawat verse or bawat points na ilalagay natin sa screen. And then, the end of the month, pag natapos yung lesson 1, kasi itong lesson 1, may part 1, may part 2, may part 3. Pag natapos yung lesson 1, kung sino ang nakapag-complete ng sulat na yon, ng notes na yon, and then pipicturean, ipapasa sa akin, and then may reward na babalik po. Yan po ang ating challenge, may reward na babalik po sa inyo. Sabi ni Ma'am Olive, makikinig lang po, medyo busy sa work, by Alkiption. Maraming salamat po, Ma'am Olive Patches. Okay, so, ayan, wala po akong Bible story kasi forum dito, bawal kaya iwasan. Okay, opo. So, bawal nga. May kaibigan akong wala talaga silang hawak na Bible. Kaya sa cellphone, nagda-download sila apps ng Bible. Katago lang din. Pero ganun pa man, yung umaga makapakinig tayo ng Word of God. Okay, just comment down kung may problema po sa audio. Okay po. So, biblical salvation po ang ating topic ngayon, under po doon sa ating theme and faith. Biblical salvation. Ito po yung lesson 1. Lesson 1. So, pagkakat po natin. Yan pong verse na yan ng ating kukunin at pag-aaralan. Ngayon, dire-diretso na po tayo at para maparami tayo. Leonora Marie, marami. So, ngayon po ang ating verse John, 1 John 5:11, verse 11 hanggang 13 po. So, yan ang ating pag-aralan sa umaga. So, again, lesson 1 natin, tapos na yung introduction ng Faith Shield. Ang topic natin ay biblical salvation. So, ano bang ibig sabihin ng biblical salvation? Bago yan, basahin muna natin yung ating verse dyan. Okay? So, sabi po dyan sa verse number 11, 1 John 5:11 po, and this is the record that God has given to us, eternal life, and this life, is in His Son. And verse number 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, yan po ang sinasabi ng verse 11 and verse number 12. Na kung ang tao daw na mayroong anak ng Diyos, siya ay may buhay na walang hanggan. Pero yung taong walang anak ng Diyos, ibig wala si Kristo sa puso nila, yung taong yon ay walang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung gusto mong malaman na ikaw ba ay may buhay na walang hanggan, kailangan mayroon kang Jesus Christ sa buhay mo. Ano pong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ito po, kapag tinanong kita, kung sakali bawiin ng Diyos ang hiram nating buhay, natitiyak kaya natin na tayo ay pupunta sa langit? So marahil ang sagot mo, hindi ko po alam. Ewan ko, baka, sakali. So ang buhay na walang hanggan, ang kailangan natin para masagot natin at sasabihin natin, yes, sigurado ako na ako ay pupunta sa langit kasi may buhay na walang hanggan ako na mula kay Jesus Christ. Marahil sasabihin ng ilan, pagmamayabang yan, buhay ka pa nga, sasabihin mo, pupunta ka sa langit, di mo pa nga alam, di ka naman galing sa langit.
Pagmamayabang yan. Paano mo malaman na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Paano mo malaman na talagang pupunta ka talaga sa langit? 5 years from now, 10 years from now, magkakasala ka pa rin. And then sasabihin mo, pupunta ka sa langit. Paano mo malaman? Again po, may guide tayo sa Word of God kung paano natin malaman. Sabi dyan sa verse number 13 po. Tingnan natin, verse number 13. Okay? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, notice the word, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So mga kapatid, yung sinabi sa verse number 11, sinabi sa verse number 12, na kapag tayo ay may Jesus Christ sa puso, tayo ay may buhay na walang hanggan. At sabi sa verse number 13, para malaman mo daw. Okay, so sinagot mismo ng Biblia na ngayon pa lang pwede mong malaman kung ikaw ba ay pupunta sa langit, kung ikaw ba ay pupunta sa impyerno. Ngayon pa lang. So hindi pagmamayabang kung sasabihin ko, ako 100%, bawian man ako ng Diyos ng buhay, pupunta ako sa langit. So hindi pagmamayabang yun. Bakit? Sabi sa salita ng Diyos, sabi sa Bible na ating binasa, kapag ikaw ay may Jesus Christ sa puso, mayroon kang buhay na walang hanggan. At yan ay sinabi, yan ay sinulat. Ano ho? Diyan sa Bible. Okay, so wala na yung isipan. Hindi ka pa naman nakapunta sa langit. No? Yes, hindi pa nga ako nakapunta sa langit. Pero sabi ng Biblia, kapag mayroon akong Son of God, which is the Lord Jesus Christ, ako ay may buhay na walang hanggan doon sa langit. Okay? So ngayon, ang biblical salvation natin pag-uusapan sa umagang ito. Ibig sabihin ng biblical salvation. Biblical salvation sa Tagalog, kaligtasan na naaayon sa Biblia. So ibig sabihin po nito, kaligtasan. At ito po ang ibig sabihin ng kaligtasan, yung spiritual na kaligtasan natin. So huwag nating isipin yung physical. Ang physical na kaligtasan, halimbawa, pupunta ka sa labas, may biglang dumaan. So hindi ka nahagip ng ano. So ligtas ka. May bumaha, may nalaglag na buko. Hindi ka natamaan, so ligtas ka. Ayun ang physical. Pero yung spiritual na ating pag-uusapan, ito yung biblical salvation. Ibig sabihin ng biblical salvation, ang tao may dalawang pupuntahan. Langit, impyerno. So kaya kailangan natin ng biblical salvation kasi ang tao ay pupunta sa impyerno. Mamaya malaman natin bakit pupunta sa impyerno lahat ng tao. Kita natin sa Bible. Okay? So yan ang pag-aaralan natin, yung biblical salvation, mga kapatid. Ano po? Napakaganda na makita po natin dyan sa umagang ito yung verse by verse na dapat nating malaman about the Word of God. So, ayan. So, ngayon po, punta tayo doon sa ating topic. Okay? Biblical salvation. Okay? So, ngayon, yan po ang ibig sabihin ng biblical salvation, mga kapatid. Ano? Dahil mayroong kapahamakan nag-aantay sa atin, kaya kailangan natin ng kaligtasan. Okay, so ngayon dadako tayo dyan sa ating introduction. Ano po? Itong biblical salvation na mag-guide sa iyo, itong lesson ng biblical salvation na mag-guide sa atin, kaya ini-encourage ko yung bawat isa kasi series na ito na pag-aaral po, series na may papel po kayo, isulat nyo po, and the end of this lesson may special reward sa mga pag-complete po ng lesson. Then, ano? Okay. So ngayon, again, ipaliwanag na po natin na ang ibig sabihin ng biblical salvation dahil may kapahamakan nag-aantay, kailangan natin ng buhay na walang hanggan para tayo mapunta sa langit. Okay? So yun lang ang kailangan ng tao, buhay na walang hanggan. Hindi mabubuting gawa, hindi relihiyon, hindi mga kawang gawa, kundi buhay na walang hanggan ang kailangan natin para tayo ay mapunta sa langit. So ngayon po, kapag ikaw ay nagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ito yung pinakamalaking desisyon na iyong ginawa sa iyong buhay.
By the way, sa ating introduction po, the decision to trust Jesus Christ as the Savior of your soul is the greatest decision you could ever make. Ang desisyon na kapag ka ikaw ay magdesisyong magtiwala sa Panginoon, kapag ka ikaw ay magdesisyon na manalig sa Diyos at tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ito yung pinakamalaking desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Ito yung pinakamagandang desisyon na magawa mo sa buhay mo. Kapag ka gagawin mo to sa buhay mo. Sapagkat wala ng ibang hihigit na desisyon na gaguide sa ating buhay spiritual. Yung desisyon na magtiwala sa Panginoon at pagkatiwala sa Diyos ang ating mga kaluluwa. Amen? Kaya napakaganda na ang desisyon natin ay umpisahan natin sa pagtiwala sa Panginoon. Ano po? At ang sabi dyan, mga kapatid, bakit kailangan natin ng biblical salvation? Sabi po dyan, point number 1 po natin, number 2 po natin, is anyone good? Mayroon bang mabuti? May isa bang tao dito na magtataas ng kanyang kamay at sasabihin, ako po, mabuti akong tao, wala akong kasalanan. Ang ibig ko sabihin dito, yung mabuti na walang kasalanan, perfect na tao, walang kasalanan, mayroon bang magtataas dyan sa life natin? Wala. Kasi alam natin sa sarili natin, bagamat pinipilit natin na magiging mabuti, pero hindi tayo perfecto. Lahat tayo ay makasalanan. So anong sabi ng Biblia? Romans 3:10. Sabi po dyan, as it is written, there is none righteous, no not one. Sabi ng salita ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Sino man yan, pastor man yan, preacher man yan, or sino man yan. Walang matuwid, wala kahit isa. So lahat tayo makasalanan. Kaya kailangan natin ng biblical salvation kasi lahat tayo ay makasalanan. Kaya ang sabi pa dyan, there is none righteous, no not one. Wala talaga. Walang matuwid. Wala kahit isa. At sabi pa dyan sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw tayo ay nagkasala at hindi tayo makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Notice this word, and come short of the glory of God. Kung ang gloria ng Panginoon ay sa langit, at sabi ng Biblia, dahil tayo ay makasalanan at short tayo doon sa glory ng Panginoon, lahat tayo hindi makakarating sa langit. Yan po ang katotohanan. Kahit mayaman tayo, kahit gaano tayo kabait, as long as na tayo ay, dahil tayo ay hiwalay sa Diyos, di tayo makakarating sa langit. Yan ang sabi ng Biblia. For all have sinned and come short of the glory of God. Come short, ibig sabihin, wala talaga, hindi talaga aabot sa sasabihin ng iba, gumawa ako ng mabuti. Yes, maganda ang gumawa ng mabuti. Pero sabi ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sapagkat yung ating mabubuting mga gawa ay parang pawang na maruruming basahan sa paningin ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng biblical salvation kasi po tayo ay short sa Panginoon. Hindi tayo makakarating sa langit. Dahil po sa kasalanan ng bawat isa. At sabi pa dyan sa 1 John 3 verse 4, whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So ang ibig sabihin daw ng kasalanan, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, lumabag ka sa batas ng Diyos. At kapag ka lumabag ka daw sa batas ng Diyos, yun ang kasalanan. Okay po? So yun ang kasalanan. Kapag ka tayo ay lumabag
sa batas ng Panginoon, yun ay kasalanan. So ano daw ang ibig sabihin ng kasalanan? What is sin? Ito po ang ibig sabihin ng kasalanan. What is sin? Transgression of the law. Crossing the line of God's law. Ibig sabihin, pag-disobey natin sa Panginoon. God's limit, the law. Yun yung line. Kapag ka ikaw ay lumampas sa line na yan, nag-transgress ka sa Panginoon, sinuway mo ang Diyos, so yun yung umpisa ng kasalanan. Okay po? Kahit maliit na kasalanan, once na lumampas ka sa line ng Panginoon, sa law ng Panginoon, sa batas ng Diyos, automatic tayo ay makasalanan. And then nag-start yan. Hindi sa atin, hindi sa ating panahon, kundi po maging doon sa batas ng Diyos, maging sa umpisa, doon po sa Garden of Eden. Nung nag-transgress si Eva at si Adan sa Panginoon, doon pumasok ang kasalanan. Dahil sila yung ating mga ninuno na ipasa sa atin yung kasalanan. Kaya 100% there is none righteous, no not one. Sabi ni Amiga Johnny, ano po ang mga batas ng Panginoon, bro? Thanks po. Okay, ano ang mga batas ng Panginoon? Continue po. Stay tuned kasi dadaanan natin yan. Okay, dadaanan natin yan. Para hindi tayo makaroon ng transgression doon sa batas ng Panginoon, sa law ng Panginoon. Okay, mamaya. Stay tuned. Kaya gusto ko po isulat nyo. Makikita nyo po kung ano yung mga law ng Panginoon. Para hindi na natin banggain, para hindi na tayo mag-cross the line, para hindi tayo magkasala. So, stay tuned po mga kaibigan, mga kapatid. Okay. So, sabi po dyan, next slide po natin. Okay, sorry. Okay. So, what is sin? So, alam na natin, ang kasalanan ay pag-transgress sa Panginoon, sa law ng Panginoon, crossing the line or disobedience. Okay? So, sabi po dyan, number 2 po, by number 2 natin, pinakita na doon yung kasalanan. So, lahat tayo makasalanan. So, sabi ng Biblia, tayo ay makasalanan din. Tayo ay makasalanan. Number 3, God's absolute laws and right and wrong. So, Amiga Johnny, ito na yon. Okay? God's absolute laws and right and wrong. Okay? So, kanina, crossing the line sa law ng Panginoon, ano ba yung mga law ng Panginoon para di tayo mag-cross the line? So, ito na yon. So, sa inyong mga papel, sumulat kayo dyan sa inyong mga papel. Ano? Gusto ko pong sumulat tayo dyan sa ating mga papel. Kung meron po kayo mga papel, ato, sagutan nyo po para malaman nyo kung nag-cross na nga ba ako sa law ng Panginoon. Okay? So, magkaroon tayo ng quiz ngayon. Quiz tayo ngayon. Okay? So, makita natin dyan yung mga law ng Panginoon para hindi tayo mag-cross the line. Okay? So, God's absolute laws and right and wrong. Ito po yun, mga kaibigan, mga kapatid. Habang binabasa ko yung number 1, chikan nyo ha? Okay, so ipa-flash ko po sa inyong mga screen. Sana may mga papel kayo, may mga ballpen po kayo dyan. Ano po? Okay, yan. Okay? So, ang law ng Panginoon, huwag na tayong lumayo. Doon tayo sa 10 Commandments. At doon sa 10 Commandments, ito yung thought. Ito yung thought doon ng 10. Okay, sagutan nyo. Ayan, umpisa na natin ha. Sagutan nyo. Number 1, may mga option dyan. Ito yung mga sagot nyo. Never, occasionally, most of the time, all the time. So, yan lang ang sasagutin nyo. So, 1 to 10 na yan. So, pumili kayo ng sagot dyan. Okay? So, number 1, sagutan nyo po ha. Ang sagot nyo, never, occasionally, or alin dyan sa 4 na yan. Number 1, have I made something in my life more important than loving God and obeying God? Okay? Sagutan niyo po. Nakagawa ba ako ng bagay sa aking buhay na mas mahalaga, na mas mahalaga or nangingibabaw pa kaysa doon sa pagmamahal ko sa Panginoon? Ito ba never mo bang nagawa?
Occasionally, yes, minsan nagagawa ko. Most of the time, nagawa ko talagang mas nangunguna yung trabaho ko. Wala na nga akong pray-pray. Basta trabaho lang ako ng trabaho. Mas nangunguna yung negosyo ko. Wala na ang Diyos. Pag linggo, pagod na ako. Di na nga minsan nakaka-church. Or, all the time. Lahat ng oras talaga, Preacher Job, aminado ako, nagagawa ko talaga to. Lahat ng oras. Wala na akong time. Dahil sa pag-abot ng pangarap ko, dahil sa mga trabaho ko, o dahil sa mga ginagawa ko all the time. Lord, sorry. Wala talaga ako. So ngayon, sagutan nyo po, alin ang sagot nyo? Maging totoo kayo sa inyong mga sagot. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Be true to your answer. Maging totoo tayo sa ating sagot. Never ba? Occasionally? Most of the time, all the time. So kung nakasagot kayo, proceed tayo sa number 2. Ano yung number 2? Sabi po dyan, have I bowed down to a statue or an idol? Hala. Lumuhod ba ako? Or, sabi dyan, doon sa mga rebulto? Or sinasamba ko ba yung mga rebulto? Nagawa ko ba yan? Kung hindi mo nagawa, never. Kung occasionally, yes po. Sa totoo lang, may rebulto kami sa bahay. May statue kami sa bahay. Most of the time, yes. Nagagawa ko po. Nag-aalay pa nga ako eh. All of the time, yes, nagawa ko. Kung never, salamat sa Panginoon. Kung never mo nagawa, bow down. Ibig sabihin, mayroon kang rebulto sa iyong bahay, may sinasamba ka. Hindi lang rebulto, sabi pa dyan, or an idol. Hala, idol. Idol ng kalawakan, idol ng kagubatan, idol ng kalalimin. Kagabi, maraming mga idol na lumabas. Hala. Paano yan? Nagawa ba natin? Marahil hindi mo nagawa yung rebulto. Wala kang statue sa bahay mo. Wala kang mga graven images. Wala. Pero dito sa idol, baka nagawa natin. Ano ibig sabihin ng idol, mga kapatid? Okay, don't get me wrong. Doon sa mga idol ng kalawakan ha, hindi po kayo ang aking pinupunta. Okay po, ang ibig sabihin ng idol dito, yung isang bagay, okay, pasok pa rin pala, na ina-idolize mo kaysa sa Panginoon. Maging tao man yan. Halimbawa, yung tao na yan, hangang-hanga ka sa taong yan, at dahil sa paghanga mo sa taong yan, nawala yung paghanga mo sa Panginoon, that's idolatry. Ibig sabihin, kasalanan pa. Okay, nagawa mo ba? Marahil di ka naka-bound down, pero baka meron kang isang taong hinahangaan na yung taong yan, kapag nakasama mo, nakalimutan mo na ang Diyos sa buhay mo. Hindi lang tao, marahil yan ay bagay. Yan man ay kayamanan mo, na masyado mo nang ina-idolize yung kayamanan mo, yung business mo. Wow! Hanggang sa nakalimutan mo na ang Diyos dahil nakafocus ka na doon, na nagiging idolize mo na, natutuwa ka na sa ginagawa mo hanggang sa nawala ka na sa Panginoon kasi yun na yung ina-idolize mo. Okay? Marahil wala tayong graven images, pero mayroon tayong mga ina-idolize sa buhay natin. And then kasalanan din po yun. Ano po ba yan? Never? Yan, sabi po Neves, pero dito sa ibang bansa, spirit lang, bawal ang... Okay, salamat. Kung walang mga revolta. Pero, doon sa mga idol natin, baka meron. Meron tayong ina-idolize. Sagutan natin, medyo napahaba ako kasi gusto kong i-explain na to sabay-sabay na para maka-proceed tayo dito. Okay? Next, number 3. Sagutan nyo po ha sa sarili nyo po kung ilan ang makuha nyo never sa 1 to 10. Okay? Kung makuha nyo ng lahat, 1 to 10, never, aba, magaling. Oh, ayan. So, number, ano na tayo? Number 3. Okay? Have I used God's or Jesus' name flippantly? Ginamit ko ba ang salita ng na Diyos or God or Jesus
sa aking bibig or sa aking kilos na walang kabuluhan? Okay, dito papasok yung mga expression natin. Halimbawa, pag nadapa ka, ano expression mo? Oh my. Sabi diyan, nagamit mo ba? Kaya sapagkat sinabi sa salita ng Diyos, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Diba? Kumidlat lang, sabi mo agad, oh my. Diba? Ginamit natin yung salita ng Diyos, yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Aminin. Lahat tayo nakakagawa niyan. Magulat lang. Uy! Diba? So, di ko na babanggitin. Okay, so never ba? Occasionally ba? Minsan po, nagamit ko oh my sa mga expression ko po or ginagamit ko yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Okay? Mag-ingat tayo sa pagbanggit sa pangalan ng Panginoon. Yung mga expression natin, oh my, ano na yan? Huwag natin idugtong ang Panginoon. Ang pangalan ng Diyos, kasalanan. Maria Joseph, huwag. Mga ganun. Kasalanan yan. Yan. Kahit nasasabihin mong OMG, nandun pa rin yung thought. Doon pa rin nag-umpisa yan, oh my, di ba? Kahit sabihin mong OMG na yan, andun pa yung thought. Nandun pa rin yung pangalan ng Panginoon kasi yung OMG na yan ay nagmula most of the time talaga doon sa oh my. Diba? Okay, ngayon, never ba? Occasionally ba? Most of the time ba? All the time ba? Ingat tayo sa paggamit ng salita na pangalan ng Panginoon. By the way, kung magsusulat ka na word God, huwag small g. Dapat capital letter G. Kasi ang small g, ibig sabihin yung Diyos-Diyosan. Maging Jesus, pag small g, Diyos-Diyosan ang ibig sabihin nun. Kaya kung mag-comment ka dyan, thanks God, dapat big letter G. Kasi yun yung God na tinutukoy. Ano ho? So be careful sa pagsusulat ng God. Okay po? So itama natin. So kaya dito marami kayong matutunan. Just stay tuned. Marami kayong matutunan po dito. Okay? Gawin po natin yan. Okay po? So, yan po ang tamang paggamit ng pangalan ng Panginoon. Sana wala na tayong marinig, oh my na yan. Huwag nating gawin nakatatawanan. Diba? Mayroon sa ibang bansa. Sinali na yung pangalan ni Jesus doon sa kanilang pagmumura. Matindi. Diba na, pag nanonood kayo ng mga action movie sa ibang bansa, yung pangalan ni Jesus nandoon sa pagmumura kasama. Kaibigan, kapatid. Okay? So, sana nakukuha natin. Number 4. Number 4 na tayo. So, sagutan nyo po dyan, ha? Number 4, sabi dyan, have I work on Sabbath? Okay? Sabi ng salita ng Diyos, ang araw ng Sabbath or sa panahon nila ay yung araw ng pagsamba sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, linggo, araw ng pagsamba sa Panginoon. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng Sabbath, pagsamba sa Panginoon. So, kung sa Israel, yung kanilang araw ay Sabbath day or Sabado, or sa atin po, ang ating araw ng pagsamba ay linggo. So, ibig sabihin, diyan, nagtatrabaho ka ba daw araw ng linggo? So, sa madaling salita, wala ka bang oras sa Diyos? Pati yung oras ng Diyos sa pagsamba, kinuha mo pa sa trabaho mo. Yes, naiintindihan ko yung mga walang day off dyan. Meron talagang nagtatrabaho na walang day off. Di mo naman pwedeng i-cancel yung trabaho mo. Mawawalan ka ng trabaho. Pero mga kaibigan, kahit may trabaho ka, nagagawan mo ba ng paraan na ikaw ay magsamba sa Panginoon? Online man yan, at least nagawan mo ng pamamaraan na ikaw ay nagsamba sa Diyos. Never mo bang nagawa to na naipagpaliban yung pagsamba sa Panginoon? Occasionally, nagawa mo bang maipagpaliban yung pagsamba sa Diyos? Most of the time, nagawa mong ipagpaliban ang pagsamba sa Diyos or all of the time? Nagawa mong ipagpaliban.
hanggang ngayon, hindi ka na sanay mag-church. Kaya pag nakikinig ka ng mga ganito, Bible story, Bible study, okay. Okay. Wala akong time dyan. Mas marami akong time sa trabaho ko. Bakit? Wala na tayong gana. Wala na tayong gana na makinig ng salita ng Diyos. Nauuwihan na tayo sa Bible study. Kasi nga po, nakakaligtaan na natin yung oras para sa Panginoon. Tingnan nyo yung viewers natin ngayon. Sa dami ng inyong shiniran, umabot ng 100 na yan. Pero tingnan natin yung viewers natin ngayon. 14. 14 lang. Kahit mag-share ka pa dyan sa 10,000 groups, kapag ka isang taong walang gana sa salita ng Diyos, hindi makikinig talaga yan. Kaya dito mga kapatid, challenge. Salamat sa Diyos kung nandyan ka ngayon. Stay tuned ka. Pinapahalagahan mo. Kahit may trabaho ka, kaya ako, natutuwa ako kanina, may nag-comment kanina, trabaho lang ako, si Olive Patches ata yun. Tuloy lang ng trabaho ko pero makikinig ako. That's good. Amen. Praise God for that. Habang nagtatrabaho ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Sana maraming ganung tao. Habang may ginagawa, hindi inaalis yung Word of God. Tingnan niyo mamaya, itong 14, itong 15 na viewers natin kapag may pa-games or may pa mga roleta, umaakyat yan. 20, 50. Bakit? Andun yung focus nila. Kaya makita, nalaman na natin ngayon na kapag ka Word of God, walang gana. Pero pag mayroong pang laman, pagkabig, kabig ako dyan, tumakyat. Kasi ang hinahabol lang doon sa material. Okay, don't get me wrong, baka mamaya pag Bible quiz, wala nang sumali sa Bible quiz. Meron yun, parte yun ng ating programa. Ibig ko sabihin, unahin natin yung Word of God. Huwag nating kalimutan ang oras at time para sa Panginoon. Po, kaya salamat po sa mga nanonood dyan, nakikinig dyan, while working, nakikinig. I salute you po and God bless your heart. Okay, humaba na tayo dyan. Sorry, hindi ko kayo pinapagalitan. Ini-expound ko lang para tayo ay tututo dito po sa Word of God. Sorry huwag kayo magalit sa akin. Di ako galit sa inyo. Ano lang, ini-expound lang natin para mas tatanim. Okay? Lumaba tayo. Kasi nga po, ini-explain ko na para wag na nating balikan. Okay, number 5. Have I dishonored? Okay. Have I dishonored and disobeyed my parents? Hala. Na-dishonor ko na ba yung aking mga magulang or disobey na ba ako sa magulang ko? Sabi ni Eros Balisatana, present po while at work. Amen. Thank you. Sumuway ka na ba sa magulang mo? Aminin. Never. Occasionally, most of the time, all of the time. Marahil siguro, marami dito occasionally. Nasuway mo na ba yung magulang mo? Na-disobey mo na ba yung magulang mo? Lalo na kapag hindi natin gusto yung nakikita natin sa magulang natin. Ang bilis sa atin na mag-dishonor. Ang bilis sa atin na mag-disobey. Okay? Never ba? So, sagutan niyo po ha. Yan dapat ang matutunan natin. Na kahit anumang araw, anumang panahon, anumang estado ng ating mga buhay, don't disobey your parents. Don't dishonor your parents po. Sabi po diyan ni Olive Patches, I am living testimony na kapag ka inuuna talaga si God, He will pour His abundant blessing sa buhay natin kahit sa simple at mainit na pamamaraan lamang. Amen. God bless. Kate Manalo, sabi ni Kate Manalo, seek ye first the kingdom of God. Amen. Praise God for that. There is a blessing kapag ka inuuna natin ang Diyos. At lalo na itong panglima na to, there is blessing mga kapatid kapag ka tayo ay laging mayroong pag-honor sa ating mga magulang. Porque matatanda na yung ating magulang, huwag nating isang tabi. Porque hindi na sila makakakilos, hindi na sila makakagawa ng gawaing bahay, sinasantabi na natin. Huwag naman. Hindi ka rin magkakaroon ng ganyang lakas kung wala yung magulang mo. Don't dishonor your parents and don't disobey your parents. Kung meron ka pang magulang ngayon,
nakatabi mo, kasama mo, say I love you to them. Huwag mong antayin ang panahon na sila ay nakaratay na sa kapaiiyak-iyak ka at sasabihin mo, I love you nanay, I love you tatay. Hindi naman na nila naririnig. Kung ikaw ay nagkamali at nagkasala sa bagay na yan, go back. Bumalik ka. Tawagan mo sila kung malayo ka, nanay, tatay. Kasi anytime, pwedeng mawala sila sa buhay mo. Iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal, pag-ibig. Kasi anytime, maaari silang kunin. Nating kalimutan ang ating mga magulang. At tayo man ay natin silang i-etcha po. Mga matatanda. Bakit? Kaya kung mayroon ka makitang matanda sa tabing daan, at maaari i-trace mo ang ating mga magulang. Amen? Bigyan natin ang pahalaga sila. Yan ba'y nagawa natin? Never ba? Occasionally. O sa niyo po. Magkaroon tayo ng solution. Verse 6. Have I killed somebody? Okay, nakapatay ka na ba? Ng tao? Marahil, kung hindi pa, never. So, maraming sasagot dito, never. Pero mamaya, magugulat kayo. I have killed somebody. Siguro, marami nang nakapatay dito. Lamok. Lamok siguro, marami nang nakapatay. Okay, marahil. Siguro, never ang karamihan. Pero mamaya ko i-expound yan. Mamaya ko i-explain yan. Okay? Have I killed somebody? Kasi alam ko naman, maraming nakapatay sa inyo ng lamok. Pero tao, hindi pa. Pero maraming mga taong nakapatay ng tao dahil sa kasalanan. Okay? Bakit nila nagagawang pumatay ng tao? Dahil sa kasalanan. Kasi kapag ang kasalanan ang maunguna sa iyong buhay, ang mag-uudyok sa iyong isipan ay ang kaaway. Galit ka, sige nga, batukan mo. Galit ka, sige, sampalin mo. Galit ka, sige, saksakin mo. Galit ka, sige, barilin mo. Kaya maraming mga taong mamamatay tao, kasi nga po, ang nag-uudyok sa isipan ay ang kaaway dahil sa bunga ng kasalanan. Kaya mag-control tayo. Kaya kung ikaw ay galit, kontrolin mo yung sarili mo. Kasi ang galit pansamantala lang yan. Pero yung magagawa mo pang habang buhay yan. Okay? Kung galit na galit ka, pumunta ka sa isang tabi. Ito ang ma-advise ko, pumunta ka sa isang tabi. Bumilang ka ng 10, dahan-dahan. 1, inhale, exhale. 2, galit talaga ako. 3, sisiguraduhin ko sa'yo, pagdating mo ng 10, gagaan yung pakiramdam mo. Unti-unti mababawasan yung galit mo. At huwag ka nang pumunta doon sa taong kagalit mo. Para maiwasan. Kasi alam mo, kung makapag-desisyon ka na, kapag ka makagawa ka na ng mali dahil sa galit mo, saglit lang yung galit eh. 10 minutes, 5 minutes, or 1 oras, 2 oras, or marahil 24 hours, or marahil 1 week, yung galit mo sa puso mo. Pero kung nakagawa ka ng mali, hindi lang 1 oras, hindi lang 1 week, panghabang buhay. Panghabang buhay. Kaya ipagpalit mo ba yung 1 minuto, 2 minuto, 3 oras, o 1 linggo sa panghabang buhay? Dahil sa galit mo. Kaya, gawin natin yung dapat. Okay? Number 7, proceed tayo. Mamaya, expand pa natin dyan. Sabi ni Rokaraig, lamok po. Ayan. So, okay, number 7 na tayo. Have I killed? Have I killed? Have I committed adultery?
Have I committed? Ibig sabihin, may asawa ka na, may inaasawa ka pa. Okay, sorry po kung may masagasaan dito, pero ito ay salita ng Panginoon na dapat natin at dapat. Okay? Nag-commit ba ako ng adultery sa buhay ko? Or nag-cheat ba ako sa asawa ko? Kung before yon, humingi ka na ng tawad sa Panginoon, then praise God kung nakabangon ka ngayon. Pero kung hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa estado ng buhay na yan, may asawa ka na, mayroon ka pang kinakasamang iba, mayroon ka pang kinakalabuyong iba, ayusin mo yung buhay mo, kapatid. Sapagkat isang karumalduman. Mahirap lumabas kapag nandyan ka na. Sasabihin ko sa inyo, mahirap lumabas kapag nandyan ka na. Pero mas mahirap kung hindi ka lalabas. But hanggat di ka pa nabubuking ng iyong mga mahal sa buhay, lumabas. Pagka hindi ka lalabas. Thanks God kung mayroong mga ganyan sa atin at ikaw ay kung tayo ay nasa estadong wala naman, ingatan natin yung ating mga sarili sapagkat ang tukso ng dyan lang yan. Ingatan natin ang ating mga sarili. Huwag tayo magmayabang. Hindi ako matutukso, huwag tayo magmayabang. Anytime, pwede tayong subukin ng kaaway. Ingatan natin, huwag tayo. Again, 3 bagay. Sa mga nakapasok na dyan, salamat kung ikaw ay naka-overpass na dyan or nakatapos na dyan. Kung ikaw ay nandyan sa kalagayan ngayon, at the present time, nandyan ka, lumabas ka. Kaya kapatid, kaibigan, ipinagpipray ko sa Panginoon in Jesus' name, lumabas ka dyan sa sitwasyon yan. Sapagkat mahihirapan. Malalagay ka sa alanganin. Pangatlo, kung ikaw ay wala pa sa kalagayang yan, mag-ingat tayo. Lahat tayo. Subject tayo ng kaaway sa bagay. Lahat tayo. Yes po. Iba lang binigay ni Lord, hindi iba-iba. Tama. Rokaraig. Iba lang, hindi iba-iba. No? That's the good point. Alam, kapatid. Huwag tayong lumabas dyan. Walang boyfriend. Nadala na ako sa una. Sir, si God lang boyfriend ko. Amen. Obvious, may di natago. Kung walang boyfriend, mag-pray sa Panginoon. Tamang tao. Pagkat ang pag-aasawa, hindi trial and error. Kapag ay, mali pala ito. Next step, ay, mali. Pray, lumuhod sa Panginoon. Lord, ang makilala ko, dadalhin sa altar. Pray sa Panginoon. Pray sa Panginoon. Huwag padalos-dalos. Porque gwapo. Diba? Nandun na. Kahit masama ang ugali, kasi gwapo. Kahit nagdi-dishonor sa Panginoon, sa mga magulang, walang respeto, kasi gwapo. Kasi kinikilig ako eh. Natatakpan ng kasalanan dahil sa itsura. Huwag tayong magpadalos-dalos. Pray. Sapagkat ang decision mo ngayon, lifetime mo yan. Okay? Mag-pray sa tamang tao. Okay? So, never ba? Occasionally. So, sana nag-try kayo dyan. Okay, number 8. Itong number 6 at number 7, mamaya may expound pa to. Marahil ang yan, never. So, titignan natin mamaya kung never ang sagot. 7, mamaya. Okay? Have I stolen anything ever? Have I stolen anything? Nakaw ka na ba? Hala. Nangupit ka na ba? Hala. Bata tayo. Kasama ako dyan. Ngupit din. Lalo pag walang baon.
Gawa natin to. Aminado tayo dito. No? Or baka naman hanggang ngayon, nangungupit ka pa. Or baka naman hanggang ngayon, nagnanakaw ka pa. O baka naman hanggang ngayon, yung hindi sa'yo ay kinukuha mo. Okay? So, wag na natin masyadong i-expand to. Self-explain. Okay? Number 9. Have I told a lie? Hala. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, number 9, have I told a lie? Pag sabi mo palang wala. Okay? Halos araw-araw nagawa natin ito. Aminin natin sa buhay natin. Maging ikaw man ay makadiyos, gagawa din natin. Kahit sabihin pa natin, white lies naman yun. White lies man yan, black lies man, red lies man. Pag sinungaling. Okay? Yun po yun. Number 10. Have I coveted something? Ano ibig sabihin po ng coveted? Halimbawa, mayroong bagay ang iba na wala ka. Pero yung bagay ng taong yun, gusto mo. Yun yung ibig sabihin ng coveted na parang gusto ko rin. Isang magandang example niyan, isang araw, magkapit-bahay, inggitera. Sa madaling salita, inggitera. Sabi nung isang araw, nagpasok ng refrigerator yung bahay niya. Dahil nainggit siya, bumili din siya. Nagpasok din siya ng refrigerator. Kinabukasan, nagpasok ng television. Ang laki. Nakita niya. Nainggit din siya. Nagkaroon siya ng nag-COVID. Bumili din siya ng malaking TV. Nangutang siya. Pinasok niya sa bahay niya. Kinabukasan, may motor. Bumili din siya. Kinabukasan, may kotse. Nangutang din. Bumili din siya. Kotse. Kinabukasan, may pinasok kabaong. Bumili din siya. Kabaong pinasok. Yung problema, sinong ilalagay niya sa kabaong? Yung kapitbahay niya, may patay na. Dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Alam mo, mapapahamak tayo dahil sa inggit. Kaya kung wala ka sa buhay mo, wag kang mag-COVID na makakuha pa niyan. Malulubog ka lang sa utang or mapapahamak ka lang dahil sa maraming nakukulong dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Okay? Huwag natin pagkainggitan. Okay? Never ba? Occasionally. O minsan-minsan naiinggit din tayo. Buti pa yung handaan nila ng birthday. Birthday. Diba? O, minsan naiinggit tayo. Naiinggit tayo minsan. So, siguro never. Minsan, naiinggit din tayo minsan. Okay? Kinabukasan, may pulis na subpina dahil sa utang, sabi ni Rokaraik. Ganun talaga mangyayari sa'yo kapag pinahirap yung inggit sa buhay mo. Ayan. So, hello po, Ma'am Danila Ramos. Okay? So, tapos na tayo. Sino kaya naka-perfect na never? Kapag ka na-perfect mo yung never, bibigyan kita ng regalo. Bukas na bukas ay tutumba na baka pa. Ayan. Sakit sa Pinay talaga. Yung pangungutang. Kaya taong ikipit. Sa inggit kumakapit. Okay, so, ayan po. 10. Sino kaya nakakuha ng 10 never? Meron bang magtataas dyan? Meron bang magko-comment? 10 po yung never ko. Sige nga, sige nga. Ilan ang never mo? Ilan ang never nyo? Sige nga, i-comment nyo nga kung ilan ang never nyo. Sige, sige. Bago tayo mag-proceed. Ilan ang nakuha nyong never? Kapag ka 10 ang nakuha mong never, saludo ako sa'yo. Okay, ilan ang never nyo po? Sige po, comment down, never. Okay? Comment down, ayan. So, bago tayo mag-proceed. Sabi ni Rokaraig, 5 lang po, 5 yung never niya. Okay, tandaan natin ha. At take down, Rokaraig 5. Okay, next.
Sino pa pong magne-never dyan? Or baka walang pakisira? Sabi ni Ranchinel, 5. Okay. Salamat sa pagkakas. 5 ang never. Out of 10, 5. 50-50. Okay? Sige, bago tayo mag-proceed. Ranchinel, ayan. Next, wala na. Okay, wala na ata. Or delayed ata yung okay, wag na nating antayin yung iba, no? Baka delete siya. Okay, 5. So, salamat sa Panginoon kung nakakuha ka ng 5. Ang tanong, mababawasan pa kaya yan sa next slide? Mababawasan pa kaya yan sa next slide natin? Slide tayo, ha? Tingnan nyo, next slide. Sabi po dyan, okay, sabi ni Obis, ba, salamat. Obis Medina Dago, 6. 6. Ano? 6. Salamat. Out of 10, 6 yung never. Thanks. Next slide. Saan na ba tayo? Yan. Okay. So, nakakuha ng 5 dyan, nakakuha ng 6. Ito, next na po, sabi ni Danila Ramos. Thank you po. Okay. Note. Okay, sa mga nakakuha ng 6, nakakuha ng 5, take note that if you take never in number 6 above, remember that God says, may sinasabi ang Diyos. Ano ba yung sinabi sa number 6? Ito nga, balikan nga natin. Sabi number 6, have I called somebody? So maraming sumagot na lamok. Okay, thank you for watching po, Sir Kay Kahayon. Maraming salamat po. Welcome sa ating segment every Wednesday po sa BRNC. Kasamahan po namin yun sa church, Sir Kay Kahayon. Okay, ano pang sabi sa number 6? Have I killed somebody? Nakapatay ba ako? Marahil ang sagot mo never, kaya marami ang sumagot dito never. Pero sabi dyan, take note that if you take never and number 6 above, remember that God says. Ano ba ang sinabi ng Diyos? 1 John 3:15, ano ba sabi ng Diyos? Whosoever hateth his brother and is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hala. Kung ang sagot mo sa number 6 never, ano nga uli yung number 6? Have I killed somebody? Kung ang sagot mo ay never, sabi ng salita ng Diyos, whosoever hateth his brother is a murderer. Kung ikaw ay nagagalit sa iyong kapatid, ikaw daw ay murderer. At hindi ang salita ng Diyos. Inisip mo pa lang, nasa pagdamdam mo pa lang na ikaw ay galit sa isang taong yun. Hindi ka nga nakapatay physical, pero tinuturing ka na ng Biblia na mamamatay tao. Murderer. Okay? Kaya iwasan natin yung galit natin sa kapwa natin. Kasi kapag tayo ay may galit sa puso natin, may galit tayo sa kapwa natin, kinukonsider tayo ng Bible na tayo ay murderer. Yan ang sabi ng Bible. Huwag nating baliin. Okay, ngayon. Sana ma-check nyo na sino ang sumagot ng never sa number 6. Hindi ka ba nagalit sometimes? Hindi mo ba naranasan na magalit? Naranasan natin. Okay? So, sabihin ko sa inyo, marami tayong matutunan dito. Bible ang nagsabi. Ano? Kapag tayo daw ay magagalit sa ating kapatid or sino man yan na tao, murderer ang tuturing natin. Okay po? So, kung ikaw ay may sagot na number 5, nabawasan na ngayon ng isa. 4 na lang. Kung ikaw ay may sagot na 6, nabawasan ng isa, 5 na lang. But there's more. Meron pa. Next. Next, sabi dyan, note,
If you take never in number 7, number 7 above, remember that Jesus said, may sinasabi din ng Diyos. Ano ba yung number 7? Tingnan natin. Have I committed adultery? Yung pangangalo niya, or may asawa ka na, tas may asawa pang iba. Kung ang sagot mo dito ay never, may sinasabi ang salita ng Diyos. Baka never ang sagot mo dito, ha? Okay. Sabi ni Ma'am Obis, ako nagalit, sir, lalo na sa amo ko minsan, pero umiiyak na lang ako. Okay? Kapag ka nagagalit tayo, pasok tayo doon sa sinabi ng Biblia na tayo murderer. Sabi ni Ranchinel, madali akong mag-forgive, di mapagtanim ng galit na inis, pero madali na wala. Okay, amen. Maraming salamat po, Ranchinel. Pero the time na tayo ay magalit, considered agad yun as a murderer. Pero salamat sa Panginoon kung madali kang magpatawad. Okay, next slide. Sabi dyan, tapos na tayo doon. Dito tayo ngayon sa pangangalo niya, adultery. Kung may asawa ka na, may asawa pang iba. Ngayon, kung ang sinagot mo never, kung di mo naman nagawa yon, okay, tingnan natin. Kung ikaw ay single, siyempre, di mo talaga nagawa, single. Kaya ang sinagot mo dito, never. Tingnan natin yung Word of God. Next slide. Matthew 5:28. Take note, Matthew 5:28. But I say unto you, that whosoever looketh, okay, notice the word, looketh on a woman, maging man or woman, to lust after her that hath committed adultery with her already in his heart. Hala. Anong sabi sa number 7 natin kanina? Nag-commit ka na ba daw ng adultery? Aral at sagot mo ay never. Pero sabi ng Biblia, kung ikaw ay nag-isip pa lang, halimbawa may dumaan, ang gwapo naman niya, ini-imagine mo na siya. Hanggang sa pagtulog, ini-imagine mo na siya. Anong sabi ng Biblia? Hala, gumagana yung ating laman. Diba? Sa imahinasyon, ang gwapo naman niya. Hanggang sa pagtulog mo, sa panaginip mo, naiisip mo siya. Iniisip mo kung anong, diba? Yun ay naman. So, pag oras na tayo ay lumagay doon sa sitwasyong yun, kahit na sa pagtingin pa lang, diba? Tumingin ka lang, inisip mo na yung kung anong mga naisip mo sa pagtingin mo dahil sa nakita mo, considered na daw na tayo ay nakagawa ng adultery. Eh kung never ang sinagot mo dito, never ka na ba na nakaisip ng bagay na hindi tama? Siguro nagawa na din natin na pag nakita tayo, lalo kung gusto natin, kapag-isip tayo, tama. And then, sabi ng Biblia, nagugulat si Roca Raigo, wow, akala ko never na talaga ako lahat. May ganyan pala sinasabi ng Biblia. Yes, may ganyan po. Kaya maganda. Dito, mag-tune in kayo lagi. Marami tayong matutunan. Mag-tune in kayo lagi. Marami tayong matutunan dito. Okay? Akala natin, ligtas tayo dito sa adultery na to. Akala natin, never tayo sa adultery na to. Pero sabi ng Biblia, pag tumingin ka pa lang, pag nagnasa ka, adultery na yun. Okay? Sabi ni Danila Ramos, never po. Maraming salamat. Never. Maraming salamat. Kung ikaw ay hindi nagnasa sa iyong isip. Okay? So, maraming salamat. Okay, proceed tayo dyan. Ngayon, kita na natin. Out of 10, perfect ba tayo? Na never? Hindi. So, madaling salita, pasok tayo. Kasi sabi ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan. Walang magmamayabang na walang kasalanan. Kung sabihin na sobrang bait mo, yes, maraming salamat kung sobrang bait mo, pero lahat tayo ay makasalanan. Kaya kailangan natin ng biblical salvation. Yung ano ang sinasabi ng Biblia kung paano maligtas, kailangan natin kasi lahat tayo ay makasalanan. To confirm, anong ibig sabihin ng kasalanan? Pag-transgress. Titingnan natin dito kung ano ibig sabihin ng kasalanan kanina. What is sin? Transgression of the law. Sister Johnny,
Sister Amiga Johnny, ito na yung sagot. Nasagot na natin. Ano yung law ng Panginoon? Yung out of 10. Kung perfect ka doon, hindi ka nag-transgress. Pero pag may sala ka, may kamali ka doon, lahat tayo ay nag-transgress sa law ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo makasalanan. Okay? 10 commandments pa lang yan. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng kasalanan. Hindi lang dyan sa 10. Kaya kailangan natin, biblical salvation. Hindi lang yung bahala na si tatay magtirik ng kandila pag ako'y namatay. Hindi yun. Hindi relihiyon na makadala sa atin sa langit. Papasok ako nga sa relihiyon para ako'y pumunta sa langit. Hindi yun. Kailangan natin biblical salvation. Okay? Hindi yung mga ganun. Hindi yung pagiging mabuti. I-maintain ko nga yung pagiging mabuti ko para pupunta ako sa langit. Hindi din yun. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang ating mabubuting gawa ay parang maruruming basahan. Kaya maganda, i-maintain mo lang yung mabuting gawa mo. Basta unahin mo lang yung tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ni Kate, pwede magtanong? Yes po, pwede pong magtanong. No? Diyan po sa link sa baba, pwede nyo pong ilagay yung tanong. Tapos pagkatapos nito, sasagutin ko po. Okay? Diyan sa link sa baba, palagay ng tanong. Okay? Biblical salvation. Okay? Nakita na natin, una, yung kasalanan, yung part 1, introduction natin, biblical salvation, part 2, kasalanan, nakita natin ng makasalanan. Part 3, dito talagang pinakita ng salita ng Diyos na lahat talaga tayo makasalanan, walang makakatakas. Eto tayo, next tayo, solusyon. So, ibig sabihin, confirm, hindi tayo pupunta sa langit. Confirm, pupunta tayo sa impyerno. Confirm, pupunta tayo sa kapahamakan. Kailangan natin ng biblical salvation para tayo ay pumunta sa langit. Okay? So, lahat tayo makasalanan. Ngayon, di ba? Baka nababagabag na. Dulo mo na kayo. Wait. Mayroong solusyon. Itiin mo, ano mo yung pakinig mo ngayon. Ito yung solusyon. Kinukuha ko yung attention nyo. Pakinig nyo, please. Ito yung solusyon. Kapag ka na-miss mo tong solusyon na to, mapapahamak pa rin tayo. Okay? Ito yung solusyon, mga kaibigan, mga kapatid. Next slide. Sabi po dyan. Okay, bago natin gawa ng solusyon yan. Sabi dito, even if you only take a few on the above nevers that you probably... i-shortcut ko na lang. Kung iniisip mo na marami kang nakuha doon sa never, as long as na mayroon kang nakuhang mali, ibig sabihin, pasok pa rin tayo sa pagiging kasalanan. The need for salvation. Ito yung solusyon. Makinig na mabuti. Makinig na mabuti po. Ito yung solusyon. Ito yung kailangan. Kung ikaw ngayon ay wala pang relasyon sa Diyos, maraming salamat kung matagal ka ng Christian, may relasyon ka na sa Panginoon. Kung tatanungin kita, kung babawian ka ng Diyos ng buhay, pupunta ka ba sa langit? Kung ang sagot mo yes, praise God. Kung ang sagot mo hindi ko po alam, pinapatuloy ko pa rin yung good works. Baka tagilid ka kapatid, tagilid ka. Or baka ang sagot mo ay hindi ko po alam, baka sakali, basta magpapatuloy lang ako mabuti, tagilid ka kapatid. Ngayon pa lang sasabihin ko, tagilid ka. Tingnan natin yung biblical salvation. Huwag sa haka-haka natin. Okay? Biblical salvation. Need for salvation. Ito yung kailangan natin. Romans 6:23. Sana may nagsusulatan. Romans 6:23. Sabi po dyan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pinakita kanina na lahat tayo ay makasalanan at dahil sa ating kasalanan, tayo ay mapapahamak at tayo ay mamamatay. Thank you for watching, Joy Martinez. Lahat tayo mamamatay. At dahil lahat tayo ay mamamatay at sinabi ng Biblia, hiwalay tayo sa Diyos, sa oras na tayo ay mamatay, pupunta tayo sa impyerno. Yan ang katotohanan. Dahil hiwalay tayo sa Diyos. But thanks God, there is a good news sa verse na yan.
Salamat sa Diyos sapagkat ang verse na yan ay hindi nagtatapos doon, for the wages of sin is death. Salamat sa Panginoon, mayroong sinabi pa dyan sa verse na yan. There is good news mga kapatid, sabi dyan, but the gift of God, amen. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Thanks God, praise God. Bagamat sa verse na yan, hinusgahan na tayo ay mamamatay at mapapahamak sa impyerno. But the gift of God, may regalo ang Diyos sa iyo, kaibigan, kapatid. Tayo ay mapapahamak pero may gift ng Panginoon, may regalo ang Diyos sa iyo. Ano ba yung regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, nais na iregalo sa iyo. Yun yung susi para pumunta sa langit. Eternal life, hindi good works. Ang susi papuntang langit, eternal life, hindi pagiging mabuting tao, hindi relihiyon. Ang pagpunta sa langit, eternal life, at ang eternal life na yan na kay Jesus. Okay? Kayong mga naniniwala na relihiyon ang solusyon, hindi po. Maliwanag sa Biblia na eternal life na kay Jesus. Sa madaling salita, ang regalo ay si Jesus. Amen. Sa madaling salita, ang regalo ay si Jesus. Kaya may Pasko, binalot ang Panginoong Jesus ng lampin upang maging isang regalo sa atin. Kaya pagdating ng Pasko, huwag tayong maghangad ng regalo ng ibang tao. Hangarin natin yung regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan, si Jesus. Notice the word gift, regalo. Ibig sabihin walang bayad. Ang pagpunta sa langit walang bayad. Hindi ka magbabayad, dasalan mo nga ito, bayaran kita kahit magkano para lang mapunta siya sa langit. Mali yun. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay walang bayad, regalo. Regalo. So, ano ibig sabihin ng regalo? Halimbawa, mayroon akong hawak na, ito. Halimbawa, itong JBL na ano na to na wireless na earphone. Kung sasabihin ko sa'yo, kaibigan, kapatid, ibibigay ko sa'yo, regalo ko to sa'yo. Ang ganda nito. Regalo. Ngayon, ang tanong, kahit maghapon akong mag-alok dito ngayon sa harap ng camera, sasabihin ko, kaibigan, kapatid, o Bes, o Leonora Marie, o Danila Ramos, o Olive Patches, or sino man, regalo ko sa'yo. Ang tanong, nasa'yo na ba? Nasa'yo na ba ang inaabot ko? Wala pa. Bakit wala pa? Hindi mo tinatanggap. Wala ka dito, hindi mo natanggap. Kaya wala pa sa'yo. Inaabot ko ba? Yes, inaabot ko. Kahit 1 taon ako mag-abot dito, hanggat hindi mo kukunin, hanggat hindi mo tatanggapin, hindi mapupunta sa'yo yung regalo. Okay, balik tayo. Sabi ng salita ng Diyos, ang buhay na walang hanggan ay regalo. Na kanino? Kay Kristo. Si Jesus pala talaga ang regalo. Ngayon, inaalok ba ni Jesus yung regalo? Yes, inaalok ni Jesus yung regalo. 1,000 years ago na nakalipas doon sa cross, inalok niya yung regalo. Natapos niyang gawin yung kanyang parte para matapos yung regalo doon sa cross. Pero ang tanong, lahat ba ng tao pupunta na sa langit kasi ginawa na ni Jesus doon sa cross? Hindi pa rin. Bakit? Hindi lahat ng tao tumanggap ng regalo ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao pupunta sa langit. Ang pupunta lang sa langit yung tumanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, inaalok ng Diyos ang regalo sa'yo. Kaya ang tanging mong gawin para mapasayo yung regalo na yan, tanggapin mo. Sino? Si Jesus, sapagkat nasa Kanya yung regalo. Siya yung regalo sa atin. Buhay na walang hanggan. Kaya huwag na nating palampasin yung regalo ng Diyos.
tanggapin natin yung regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kung mayroon dito na nakikinig ngayon, kung ginawa mo na sa mga nakaraan pa nating study, na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, yun. Isang beses lang natin tanggapin ang Diyos sa buhay natin. Hindi taon-taon, hindi buwan-buwan, tinatanggap natin si Jesus. Hindi po. Isang beses lamang natin tanggapin yung regalo para mapunta sa atin. Yun din ang ibig sabihin nun. Kaya kung tumanggap ka na sa Panginoon noon, kung sumunod ka sa panalangin, di ba, every segment ko, sabi ko, sino po ba ang gusto tumanggap sa Panginoon? Kung tumanggap ka at sumunod ka sa panalangin, yun na yun. Kaya mamaya, kung sasabihin ko, kung sinong tatanggap sa panalangin, huwag ka nang sumunod kung sumunod ka na before. Kasi hindi naman dubli-dubli yung buhay na walang hanggan. Isang beses lang po yan. Pero kung sumunod ka before ng panalangin, hindi mo naunawaan. Oo nga, no, sumunod ako sa prayer, pero di ko naunawaan. Kung ano ibig sabihin nun? Basta sabi lang ni Preacher Jeff, sumunod sa prayer. Di sumunod ako. So ngayon, kung ngayon ka nalinawan, kung bakit mo kailangan palang sumunod sa prayer ng pag-accept kay Jesus, kasi pala, kailangan mong tanggapin ang regalo. Kung ngayon mo naunawaan ng lubos, gawin mo uli yan. Okay? I advise you, gawin mo uli. Kahit sabihin natin matagal ka ng nagsisimba, kahit sabihin natin na matagal ka ng Christian, pero hindi mo nauunawaan talaga yung biblical salvation, ngayon gawin mo uli. I challenge you, gawin mo uli. Kasi bukas makalawa, kung hindi tama ang relasyon mo sa Diyos, mapahapahama ka pa rin. Kung babawian ka ng Diyos ng buhay, magugulat ka, impyerno ka pa rin. Sasabihin mo dun, lagi naman ako nag-church, pero bakit nandito ako sa impyerno? Lagi naman ako nagpe-pray, pero bakit nandito ako sa impyerno? Mali yung paraan. Kaya nga, tinatawag natin ditong biblical salvation para maitama natin yung paraan. Okay? Kung ngayon mo lang naunawaan na ganito pala, hindi pala sa pamamagitan ng pagiging Christian ko, hindi pala sa pamamagitan ng pagiging makadiyos ko para ako pumunta sa langit. Hindi pala sa pamamagitan ng pagiging mabuti ko para ako pupunta sa langit, kundi pala pamamagitan pala sa regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. At isang beses lang dapat nating tanggapin yung buhay na walang hanggan. Hindi pa ulit-ulit. Ibig sabihin, magiging seryoso tayo sa pagtanggap para hindi pa ulit-ulit. Ibig sabihin, mga kapatid, totoo yung pagtanggap sa Panginoon. Amen. Kaya nakakalungkot kung may mga kaibigan ka ngayon, kung may kapatid ka ngayon na hindi nakarinig ng ganitong mensahe, bukas makalawa pag sila'y bawian ng Diyos ng buhay, sad to say, impyerno. Or kung mayroon tayong mga kaibigan, mga kamag-anak na namatay na, walang relasyon sa Diyos, sad to say, impyerno. Kaya I challenge you, pagkatapos ng video ito, i-upload namin sa YouTube, i-share nyo sa mga kamag-anak nyo, sapagkat ito yung kailangan nila na dapat magkaroon din sila ng relasyon sa Panginoon. Praise God sa mga nandyan. Kung ikaw ay may relasyon na sa Diyos, may tamang relasyon, may biblical salvation, praise God. Ang gagawin mo lang, i-share mo na lang ang video to para sila ay makarinig din ng salita ng Diyos sa tamang pamamaraan. Okay po? Yan ang tama nating gawin, yung biblical salvation, mga kapatid. Tapos na po tayo. Ang tanging gawin lang natin, tanggapin yung regalo ng Diyos. This morning, I challenge you. Kung hindi mo pa talaga lubusang nauunawaan ng salvation before, ngayon mo lang lubusang nauunawaan na ito pala tama ang gagawin. Hindi pala sa pamamagitan ng mabuting gawa ko. Ito pala dapat ang tama. Tanggapin. Kung nanonood kayo ngayon, nakikinig ka ngayon, na kung saan ay nangangailangan ka ng pagtanggap ng regalong yun, gawin mo. Tanggapin natin ang regalo sa Jesus. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, i-guide kita sa panalangin. Kung hindi ka pa tumanggap sa Diyos before, i-guide kita sa panalangin ngayon. Sundan mo yung panalangin ko ng pagtanggap
sa regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isipin mo habang nananalangin ka, isipin mo ikaw mismo ang kumakausap sa Diyos, hindi ako. I-guide lamang kita. Ang prayer ko walang power, kundi nasa sayo. Habang ikaw ay nagpipray, iniisip mo na Diyos mismo ang kausap mo, and then magkakaroon ito ng power para ikaw ay may dugtong. Amen. Ang tanong ko ngayon, gusto mo ba tanggapin ang regalo ng Diyos? Just comment amen. Yes po. Amen. Praise God. Thank you. Thank you. Again, isang beses lang natin gawin to. Next time, kung magpa-invitation ulit ako, huwag ka nang sumunod kung ngayon ay seryoso ka. Pero kung hindi ka seryoso ngayon, next time, sumunod. Ang best gawin dito. Kaya lagi, bawat programa ko, mayroong ganitong prayer of acceptance kasi may iba't ibang viewer na hindi pa kilala. Kaya paulit-ulit na mayroon tayong prayer for acceptance. Amen? Okay po, tayo po'y manalangin. Sa mga nandyan po, kung nais mong sumunod sa Diyos sa panalangin, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako manalangin at sundan mo ang panalangin ng pagtanggap ng Panginoon. At sana, habang nanalangin, seryoso tayo. Sapagkat kung hindi tayo seryoso, nakasalalay dito yung ating kaluluwa, baka hindi tayo ligtas. Seryoso tayo upang magkaroon tayo ng biblika. Sabay-sabay po tayong manalangin kung nais mong tumanggap sa Panginoon. Or kung tatanungin kita ngayon, kung sakali bawiin ng Diyos ang hiram mong buhay, sigurado mo ba na ikaw ay pupunta sa langit? Kung ang sagot mo, hindi po ako sigurado, baka sakali, ikaw ang may kailangan ng prayer na to. Ikaw ang may kailangan ng prayer. Okay? Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lord, nandito ako. Okay? Habang uloy na kayo ko, umatay na kapikit. Okay po? Habang uloy na kayo ko, umatay na kapikit. Malayo man ang ating distansya, iba't iba man ang ating kinaroroonan, alam ng Diyos ang puso mo, kapatid, kaibigan. Nakikita ng Diyos kung gaano ka kaseryoso sa umagang ito. Nakikita ng Panginoon kung ano ang gagawin mong desisyon sa umagang ito. Nakikita ng Diyos ang desisyon mo. Kaya habang uloy na kayo ko, matay na kapikit. Kung ikaw na nakikinig ngayon, na sinasabi mo sa totoo lang, Preacher Job, Pastor Job, hindi ko po alam na ako'y pupunta sa langit. Kailangan ko si Jesus. Kaya sa umagang ito, huwag kang magkamali na dapat ikaw magdesisyon na tanggapin si Jesus. Kung ikaw ngayon, ang taong yan na nangangailangan ng biblical salvation, sama-sama tayo na dumulog sa Diyos upang tanggapin ang regalo na alok. Bibigyan kita ng ilang minuto, ng ilang segundo, habang ikaw ay nakapikit, habang ikaw ay walang ginagawa, bibigyan kita ng ilang segundo para kilalanin mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Isipin mo, imaginein mo, nakasama mo ang Diyos. Imaginein mo na kaharap mo ang Diyos ngayon. Para ma-realize natin, Lord, I need you. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. Please, Lord. Okay po, sa ilang segundo, imaginein mo ang Panginoon nakasama mo. After that, ika-guide kita sa panalangin. Ito yung panalangin ng pagtanggap sa Tandaan mo lang po. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Nalaman ko po
na ako'y isang makasalanan. At ang aking kasalanan ay magdadala sa kapahamakan. Panginoong Hesus, inaamin ko po ang aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po, Ama. Lord Jesus Christ, linisin niyo po ng inyong banal na dugo ang aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Nagsusumamo po ako, Panginoon. Patawad po, Ama. Lord Jesus Christ, forgive me. Ang dami kong pagkakamali, ang dami kong kasalanan. Forgive me, Lord. Salamat sa dugo na natigis doon sa cross. At dahil sa inyong dugo, Panginoon, ay maaaring magiging malinis ang aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ang aking mga kasalanan. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa regalong alok mo. Ang regalo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa eternal life. Sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso upang tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Lord Jesus Christ, tinatanggap ko po ang regalo niyo na buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa alay mong buhay doon sa cross. Mula po ngayon, ikaw na ang magiging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Ito'y aking samot dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat po, kaibigan, kapatid. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin, God bless your heart. Huwag kang tumigil na makinig ng programang ito para ikaw ay mapalago sa spiritual. Habang uli na tayo po ay patuloy na manalangin sa ating langit. Lord God, salamat po, Panginoon, sa biyaya at habag niyo po. Salamat sa mga sumunod sa panalangin.
Salamat o Diyos, kayo po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Di ko po kilala ang ilan, Panginoon. Di ko po alam saan naroon. Mayroon sa mga tag-ibang bansa, Panginoon, na nagtiyaga. Bagamat gabi na ngayon doon sa kanila, nagtiyaga po sila. Mayroong mga may trabaho, nagtiyagang makinig para lang makinig ng iyong salita. Salamat o God. Pagpalain niyo po, ibalik niyo po sa kanila ang pagpapala, Panginoon. Thank you, Lord. Tulungan niyo po sila, Ama. Salamat sa BRNC, Panginoon, na ako po, Panginoon, ay naging isang parte upang maihayag iyong salita, Panginoon, bawat Miyerkules. Salamat ng marami. We love you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po doon sa mga sumunod sa panalangin po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon kung ikaw ay nandyan ngayon, nakikinig. Maraming salamat. God bless us all. Salamat sa inyong pagsama. At naramdaman ko na mayroon akong kasama online. Bagamat sa kwartong ito ay wala akong kasama. Ngunit maraming salamat po. God bless us all. And pagpalain kayo ng Panginoon. At ang Diyos ang bahalang magsukli po sa time na ibinigay dito po sa BRNC. At salamat po ng marami. At pagpalain tayo ng Diyos